nabanggit kanina ni Brother Erican, talagang nag-uumapaw ang kanyang puso sa pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Isang malaking, alam nyo talagang kapag tayo po ay nasa presensya ng Panginoon, nawawala yung problema no? Tama po ba? Actually, ganun lang po ang perspektibo sa buhay. Yung problema, hindi natin kayang solusyonan, pero mayroon tayong Diyos na kumikilos. So wag mong sayangin ang iyong pag-iisip, ang iyong kalakasan sa pag-focus sa problema at ilagay mo yung iyong kaisipan sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Sa panahon na hindi mo alam kung anong gagawin, pumunta ka sa salita ng Diyos at yun ang iyong ideklara. Sapagkat yun lamang ang iyong nalalaman yung mga pangako ng Panginoon at Diyos ang kikilos dyan. Amen? Praise God. Well, ngayong hapong ito, ay nais ko pong mag-share sa inyo patungkol dito sa naging series din ni Pastor Paul. Sa mga services natin itong nakaraan. At palagay ko ito po ay isa sa foundational truth, mga katotohanan na dapat makuha ng bawat mananampalataya. Dahil kung tayo nga po, sabi nga ng salita ng Diyos, sabi ng ating Panginoong Hesus, kung tayo ay nakikinig at nagsasagawa ng kanyang mga salita, ay para tayong nagtatayo ng isang bahay sa isang matatag na pundasyon, sa isang matatag na bato, at kung dumating man yung bagyo, dumating man yung unos ng buhay, nakatayo tayo dahil matatag ang ating kinatatayuan. At ang prinsipyong yun ay dapat po natin maintindihan patungkol sa mga salita ng Diyos na Kanyang ibinibigay sa atin. Ito'y hindi upang kontrolin tayo, ito'y hindi upang gamitin lang tayo ng Diyos, kundi ito'y para maging mabuti at maging maayos ang ating pamumuhay. Yun po ang salita ng Diyos. Yung layunin ng salita ng Diyos at yung pangangaral ng salita ng Diyos ay upang maging mas maganda ang iyong buhay. Upang maging mas maayos ang iyong buhay. Upang magkaroon ka ng maliwanag na kaliwanagan, maliwanag na pagkakaintindi kung papaano ka mabubuhay dito sa mundo. At yun ay nakabase sa kanyang mga salita. So isa sa foundational truth dito ay yung kasaganaan or prosperity with a purpose. At pag-uusapan po natin ang patungkol sa pagbibigay. Tapos na po kayong magbigay, kaya wag po kayong mag-alala, hindi po tayo magpapa-offering ulit. Pero mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos at hindi po tayo mangingiming ipangaral ito. Dahil hindi naman po tayo nagnanais na kuhanan kayo, kundi kayo ay bigyan ng Panginoon. Yun po ang nais ng Panginoon sa atin. Maintindihan natin mula sa prinsipyo ng kanyang mga salita, ano ba ang kanyang sinasabi at kanyang kalooban patungkol sa kasaganaan, patungkol sa pera, patungkol sa pagbibigay. At maaari siguro ang iba sa inyo ay, pag-uusapan na naman natin ang giving ngayon. Opo, pag-uusapan po natin ngayon dahil ito ay makakatulong po sa atin. Amen? Simulan po natin sa 3 John, verse 1. Chapter 1, I'm sorry. Sabi niya rito po sa Amplified, kung may pa-flash niyo yung English muna, no? Sabi niya rito, Beloved, I pray that in every way, sabi nga po natin, in every way, you may succeed and prosper and be in good health physically, just as I know your soul prospers spiritually. Sino po rito ang nagnanais ng kasaganaan? Sino po rito ang gustong maging successful? Amen. Sabi ng salita ng Panginoon, nais niya na tayo ay maging matagumpay, na tayo ay guminhawa, na tayo ay magkaroon ng magandang pamumuhay. Sabi po sa Tagalog, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay
ay, sabi niya rito sa MBB tag, na version, na kayo nasa mabuting kalagayan at malusog ang iyong katawan. Sino po rito ang malusog? Ang kanyang pangatawan. Amen. Yung iba, kitang-kita talaga malusog, Pero, ibig sabihin, maayos ang ating pangatawan. Ngunit, nais niya rin maging maayos ang ating buhay spiritual, sabi roon. Kung mailalagay mo yung version na ang Biblia, okay? Sabi kasi doon, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan at gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. So talagang holistic yung nais ng Panginoon sa atin. Guminhawa ang ating katawan, maging malusog ang ating katawan, maging masagana tayo sa ating mga pangailangan, at tayo ay maginhawa rin sa ating kaluluwa. Ano ibig sabihin ng kaluluwa? Yung iyong emosyon, yung iyong panloob na katangian bilang isang tao, bilang isang mananampalataya. Alam niyo po bang isang yaman din po yun. Kayamanan din po ang inner wealth. Kayamanan yung outward wealth at ini-enjoy natin yung blessings ng Panginoon outwardly. Pero kayamanan din po yung mapayapa ang iyong puso. Na ikaw ay nakakatulog ng maayos dahil hindi ka nag-iisip na namumoblemang ng malimit. You are at peace. Kayamanan po yun nga, may kalusugan ka. Dahil marami ang mayayaman sa pera, pero hindi nila mapagaling ang kanilang karamdaman. Marami ang magaganda ang kanilang bahay, pero wala silang tunay na tahanan. Magkaiba po yung may bahay kang maganda at may tahanan kang mapayapa. Dahil ang tahanang mapayapa, kahit hindi maganda ang bahay, basta maayos ang pamilya, nagmamahalan ang isa't isa, kaya po yung salitang tahanan, alam niyo po ba, kunin natin yung pinaka-etymology ng tahanan Tahan. Tumahan ka. Di ba? Pagka sinabi kong tumahan ka, hindi ka nag-aatubili, hindi ka umiiyak, hindi ka nangangamba. Ang tahanan ay lugar ng walang pangangamba. Yan ang tahanan. Ang tahanan ay lugar ng kapahingahan. Ang tahanan ay lugar na maayos. Mga kapatid, ang Diyos lamang ang nakakapagbigay ng maayos na tahanan. At ang pagkilos ng Banal na Espiritu, yun po ay kayamanan din. Meron tayong pera, meron tayong bahay, meron tayong negosyo. Maganda po lahat yun. At nais ng Panginoon yun para sa atin. Hindi niya tayo sinasabihang, hindi, dapat magpakahirap ka bago ka maging malapit sa akin. Hindi, nais niya maging prosperous tayo. Pero nais niya rin na magkaroon tayo ng prosperity on the inside. And what are those, sabi nga doon, yung kaluluwa mo, yung emotion mo. Ano ba yung mga inward prosperity or wealth na pwede po nating panghawakan? Proverbs chapter 22 verse 1. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Can you say amen? Alam niyo po ba ang isang pwedeng panghawakan nating inward wealth? Ang iyong karakter, ang iyong pag-uugali, ang iyong integridad, ang iyong pangalan. Kapag ka nabanggit ang iyong pangalan, ano ang pumapasok sa isipan ng mga tao? Pag sinabing, Pastor Edwin, Pogi, hindi pa ako nagsabi noon, ha? Ayaw ko pong, di po ba? Ayon, di ba? So, it is, don't you know that it's wealth? It is a wealth for someone
na mayroon pong integridad. Siya po, sabi nga rito, may mabuting pangalan. Mga kapatid, hindi sa itinataas natin ang ating mga sarili or nais nating ibantog ang ating mga sarili. Ang Diyos ang nagpo-promote sa atin. Pero ang sabi nga ng Panginoon, alagaan mo muna ang iyong karakter, ako ang mag-aalaga sa iyong reputasyon. Sumunod ka sa aking mga prinsipyo mula sa aking mga salita, poprotektahan ko ang pagtingin ng tao para sa iyo. Huwag mong, ano tawag nito? Don't aspire to be popular. Walk in character and in integrity, and God will exalt you. God will position you. Don't aspire for positioning in front of people. Aspire for God's presence and His principle, and God will take care of your reputation. Can you say amen? I will choose a good name. That's something that we need to always remember. So, ano ang aking pipiliin? Pipiliin ko ang maging honest, kahit walang nakakita. Pipiliin ko ang maging matuwid sa pakikipag-ugnayan sa negosyo. Pipiliin ko maging tapat sa aking asawa. Amen? Pipiliin kong maging loyal sa aking kaibigan at sa aking mga mahal sa buhay. Pipiliin kong magpatawad kaysa gumante. Pipiliin kong manalangin sa aking kaaway kaysa magsalita ako ng masama para sa kanila. Pag pinipili ko yung prinsipyo ng Diyos, ang Diyos ang siyang mag-aalaga sa aking reputasyon. Hindi man nakikita ng tao ngayon ang iyong matuwid at may integridad na pamumuhay, nakikita naman ng langit at nakikita ng Diyos at pwede kanyang pagkatiwalaan sa mga susunod na panahon. Palapakan nga po natin ang Panginoon dyan. That's an inward wealth. Ano pa po ang inward wealth? Yung favor. Favor. Sabi doon sa Proverbs chapter 3, verse 1 to 4. Anak ko, ang aral ko'y huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos ay at sa isipan mo'y itanim. Upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay. At maging masagana ka sa lahat ng iyong kailangan. Pananalig at katapatan ay huwag mong tatalikuran. Ikwintas mo sa iyong leeg at itanim sa iyong isipan. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. So, ano pong dapat natin gawin? Piliin ang kanyang mga salita, piliin ang kanyang mga utos, piliin ang kanyang mga prinsipyo. At sa mga panahon na minsan parang ang hirap mong ang hirap pong i-practice yung prinsipyo ng salita ng Diyos. Alam niyo po bang napakadaling sabihin, "Oy, magpatawad ka," di ba? Patawad ka. Napakadali po nating sabihin 'yon, pero pag nasa iyo na yung karanasan, ayawan ko lang kung paano mo gagawin 'yon, di ba? Hindi po ba? Magpatawad ka. Binangga ka, tapos iniwanan ka, di ba? Nag-hit and run doon sa sasakyan mo. Di ba? Ano magiging first reaction mo doon? Di ba? Mga ganon. So, it's really something that we need to make a choice in life, but wag mong lilimutin, sabi ng salita ng Panginoon. So, favor. Proverbs chapter 13 o chapter 3, verse 13. Mapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan at taong nagsisikap, unawa ay natatamo o nagtatamo. Verse 14, higit pa sa pilak ang pakinabang dito at higit pa sa gintong lantay ang tubo nito. What does it mean?
Wisdom is a treasure. Ang karunungang nanggagaling sa Diyos ay kayamanang kailanman ay hindi maipapantay sa pilak at pera. Pag sinabi ko pong karunungan, hindi marunong sa kaalaman or hindi po siya smart or siya lang nakakaalam ng lahat. Pag sinabi ko pong karunungan, at ito po yung meaning sa Bible, ang karunungan po ay isang skillful ability to apply the principle of the word. Yun po ang karunungan. Ang karunungan ay hindi yung marami kang alam sa buhay. Ang karunungan ay sumusunod ka sa prinsipyo ng salita ng Diyos para sa buhay. That means, again, principle of forgiving, principle of being meek, principle of being humble, principle of being kind to people. Hindi po ba? If you follow those principles, you are applying skillfully, okay, the knowledge of the Word of God in your life. Pagiging mabait. Yun na lang po, yung simpleng prinsipyo ng pagiging mabait. Marami po sa atin, mabait sa labas. Alam niyo na po ba kung saan ako pupunta, di ba? Pero pag umuwi sa bahay, parang tigre. Di ba? Bakit nga ba tayong mga Pilipino, napakapalakaibigan natin sa labas, pero pag sa loob ng bahay, parang minsan masungit tayo, no? Meron po ba naintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? Nararanasan niyo po ba yon? O, di ba? Huwag yung sikuhin niyo po ang inyong katabing asawa. Ano? Yeah, sometimes we are too kind to other people that we cannot apply it to our loved ones sa bahay. Magandang ideyang isipin po yun, di po ba? Bakit lagi po tayong magalang sa labas, pero parang wala kang makitang galang sa loob ng bahay, di ba? So, what does it mean? Applicable or a skillful application of the knowledge or the Word of God, that if you are kind to other people, be kind also to your loved ones. May nag-amen na malakas sa likuran. Lahat po tayo mag-amen. Ayan, di po ba? So pag uwi nyo po mamaya sa bahay, pag hindi po nalinis ang inyong bahay, nadatnan nyo ng madumi, maging mabait lang po kayo. No? You know, it's a skillful application of kindness to our loved ones. Mapalad ang mga taong nakakasumpong ng karunungan, sila ay makakasumpong ng kasaganaan. Sabi niya rito sa verse 14, higit pa sa pilak ang pakinabang nito at higit sa gintong lantay ang tubo nito. Sa alinmang alahas ay higit ang karunungan at walang kayamanang dito ay maipapantay. Mahabang buhay ang dulot ng kaalaman, may taglay na kayamanan at may bungang karangalan. Maaliwalas ang landas ng taong may kaalaman at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw. Mapalad nga ang taong may taglay na karunungan para siyang punong kahoy na mabunga kailanman. Can you say amen? Hallelujah. Sino po rito ang gusto maging fruitful sa buhay, di ba? Then you apply wisdom. Wisdom is wealth, more than just money. Wisdom is the principle of the word. Wisdom is skillfully applying the principle of God in your life. It is not just knowing, the principle, but you will apply it whenever you're going to encounter some challenges in relationship, in life, and in family. Ano pa po ang kayamanan? Proverbs chapter 10, verse 4 to 5. Ang kamay na tamad, ayun, matindi yun. Basahin nga po natin ng sabay-sabay, malakas. Okay. Ang kamay na tamad
ay tiyak na magdarahop. Ngunit magbubunton ng ano? Yaman. Ang kamay na? Ayon. Pag sinabi po nating masinop, diligent. Someone who really works and really diligent in his planning and in his life. Bawal ang tamad sa new life. Can you say amen? Hallelujah. Yan po na, napon ko po yan noon eh. Kasi taga-Olonga po ako, doon ako pinanganak. Yun po yung kasabihan namin noon, bawal ang tamad sa Olonga po. No? Pero totoo po yun, principle po ng salita ng Diyos yun. Ang katamaran ay hindi po pag-uugali ng isang mananampalataya. Ngayon, hindi ko naman sinasabi po na trabaho ka na ng trabaho, no? Kasi diligence po, yung masinop eh. Pag sinabi mong masinop, matalino ka sa pagkilos at paggawa. Masinop ka sa pag-uugali ng, pagsisave para sa iyong finances. Sabi nga dun sa verse 5, ang nag-iimbak kung tag-araw ay nagpapakilala ng katalinuhan. Amen. Ngunit ang natutulog kung anihan, ayan, huwag kong matulog po kayo dito kasi anihan po ng salita ng Panginoon. Ha? Ngunit ang natutulog kung anihan ay nag-iipon ng kahihiyan. Now, these are all inspired Holy Spirit Word of God, no? Hindi lamang po ito isang kasabihan, ito po ay talagang prinsipyong spiritual na kapag tayo daw po ay masinop, tayo ay nagiging diligent sa work natin, hindi po tayo tamad. Pag may trabaho ka, on time kang mag-report. Hindi po ba? At saka on time ka ring mag-retire or mag-dismiss, no? Oh. Hindi kayong late mag-report, early lumabas. You are an example of a diligent person. People can trust you with work. You're a person that are very responsible in your responsibilities. And again, God will bless that. Isa pong katalinuhan yon. At isang kayamanan. Can you say amen? So again, read the book of Proverbs. Incidentally, actually sa Morning Devo, yun po yung ating yun po yung ating series, yung Wisdom for Life. So, kung gusto niyo pong matuto pa lalo sa Proverbs, panoorin niyo na lang po ulit sa YouTube yung mga episodes po natin. But again, as you desire and build outward wealth or prosper outwardly, you should not forget that your inward wealth is also important. Your mind, your will, and your emotion. Ang sabi nga po dun sa 1 Timothy chapter 6, verse 10 to 12, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. At nais po nating, i-correct yung mga nagsasabing, ang pera ang ugat ng kasamaan. Hindi po. Ang pera ay hindi po ugat ng kasamaan. Ang pera ay isang gamit lamang, isang neutral tool. Ang pag-ibig sa salapi ang siyang nagiging ugat ng kasamaan. Yung kasakiman, yung greediness ng tao, yun ang nagpapasama sa salapi at sa kayamanan. Pero kung ang puso mo ay tama at ginagamit mo ang kayamanan para sa ikagaganda ng mga tao sa paligid mo, yun po yung dapat nating gawin. Sabi niya, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. It is really the love of money and greediness that destroys, a human person. Hindi po siya dapat
ano tawag ito? Ino-own. Pwede kang magkaroon ng pag-aari, pero dapat ang pag-aari mo ay hindi dapat kang ariin. You know what I mean? You should own money, but money should not own you. Hindi ka dapat kontrolin ng kayamanan. Ikaw ang dapat na kumukontrol sa kayamanan. At isa sa pamamaraan ng paggamit ng kayamanan na tama ay gamitin ito para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Unang-una, nais ko pong sabihin, ayaw ng Diyos na maghirap ka. Gusto ng Diyos na managana ka. Gusto ng Diyos na mag-enjoy ka ng kanyang blessing. Can you say amen? Bakit ba siya nag-create ng blessing? Hindi para sa kanya, kundi para sa iyo. Lahat ng bagay na enjoy po natin dito sa lupa is created for us to enjoy and to be blessed. Ngunit, more than that, dapat ay magkaroon po tayo ng attitude na yung kayamanan na yon na ibinigay sa atin to enjoy is also the same wealth that we can glorify God. It is also the same tool, parehong kayamanan na pwede nating gamitin sa paglilingkod at sa pagpupuri sa Panginoon. Ang pagpupuri ay hindi lamang umaawit ka tuwing linggo at nagtataas ka ng kamay. Ang pagpupuri ay kapag nagkakaroon ka ng desisyon, Panginoon, gagamitin ko ang anumang pagpapala na ibinigay mo sa akin para maluwalhati ang iyong banal na pangalan. Lahat ng iyong pangailangan ay kaya niyang ipagkaloob. Ipagkakaloob niya ang lahat ng provision sa iyo. In fact, bago ka pa man ipanganak, naka-ready na ang provision para sa iyo. The Lord has already provided everything that you need in life and in this journey of life. Kaya lang kinakailangan mong ilapat ang iyong paningin sa tamang perspektibo ng kayamanan para hindi ka sirain ng kayamanan at hindi yon ang plano ng Panginoon sa iyo. So may mga prinsipyo siyang inilagay sa salita ng Diyos kung paano ka maingatan sa pagsira ng kayamanan sa iyo. Ano po yun? Generosity. Yung pagbibigay. Kapag ka naintindihan mo yung wisdom ng pagbibigay, it will destroy the bondage of greediness. Kapag natuto kang magbigay, sinisira nito ang bondage ng pagiging makasarili. Kaya naman, ang sabi ng Panginoon, 90% enjoy mo, pero 10% ibalik mo sa akin. Dahil yaan ay hindi sa iyo. That's a first instruction that will protect you from selfishness and greediness. Bigyan ko po kayo ng very original at very first instruction of giving 10%. Sabi ng Panginoon kay Adan at kay Eva, lahat ng mga nilikha ko rito, punong kahoy, lahat ng mga punong kahoy, makakain nyo. Pwede nyo kainin. Maliban sa isang puno. Anong ipinapakita at inuturo ng Panginoon kay Adan at kay Eva? May isang puno na hindi mo pwedeng galawin sapagkat sa akin yan. Pero dahil sa pagtukso ni Satanas na siyang simulain ng greediness. Can you imagine? Satan is the father of all lies and of all greediness. Tinukso niya si Adan at saka si Eva. Kaya hindi, pwede nyo kainin yan. Nagdadamot lang ang Diyos sa inyo. Edwin's translation, di ba? May itinatago ang Diyos sa inyo. Di po ba? At laging ganon ang tukso ng kaaway. Na kapag ka may iniutos ang Panginoon
Ang laging sinasabi ng kaaway, pinapahirapan ka ng Diyos. Samantalang ang plano ng Panginoon, pagpapalain ka niya kapag sumunod ka sa kanyang kalooban. So yung 10% is actually giving back to God. And I will be very, very strong here, mga kapatid. Hindi pa huli ang lahat para ibalik nyo yung para sa Panginoon. At ngayong araw na ito, panahon na para basagin natin yung bandage of greediness. Can you say amen? Make a decision to give your 10% before the Lord. Bago po ako magwakas at malapit na po akong mag-conclude dito, si Pastor po nagbigay ng 10 rason, 10 reason why we give our tithes. Siguro i-flash mo na rin sa screen, ano? Bakit na yun yung picture ko doon? Ano ko si Pastor lang, dapat na... Okay, 10 reason why we give our tithes. Number 1, it provides for God's house and God's people and God's purpose. Sino po rito ang gustong maging kabilang sa pagtupad sa kalooban ng Panginoon dito sa lupa? Masunurin po tayo para sundin na ibigay yung 10%. Kada nagbibigay po tayo ng 10%, lagi po nating isipin, I'm giving for God's house. I'm giving for God's purpose. Number 2, it tells God that I trust Him. Amen. Na hindi ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng bagay, kundi lahat ay nanggagaling sa Panginoon. Amen? Number 3, it creates space in my life for God to fill. Binibigyan natin ng pagkakataon na ang Panginoon ay magpuno sa lahat ng ating pangailangan. Number 4, it reminds me that I am not my source. That God is our source. Number 5, it connects my money to a kingdom purpose. At ano yon? Mga tao. Number 6, it gives my job, my income, for an eternal significance. Alam niyo po, to me, that is fascinating. My pesos, as I give it unto the Lord, will have an eternal impact. Sabi nga ni Pastor Paul kaninang umaga, pag titignan nyo sa history, yung mga mayayaman, yung mga hari, kapag sila ay namatay, ang kanilang paniniwala, dapat ilagay din sa kanyang libingan yung kayamanan niya. Akala nila, madadala nila sa kanilang pupuntahan yung kayamanan. Pero sa totoo lang, wala kang madadalang material na kayamanan sa langit. Can you say amen? Pero alam niyo po bang magagamit ninyo ang inyong material na kayamanan para makapag-ipon ng makalangit na kayamanan? So pwede kong gamitin ang aking material na kayamanan para mag-ipon ng eternal at makalangit na kayamanan. Number 7, it transforms my money into a seed. At ito ay napaka-importanting katotohanan na dapat niyong maintindihan. Lahat ng inyong provision ay nanggagaling sa harvest. Can you say amen? Kaya kayo kumakain dahil meron kayong inani. Katulad ng isang natural na magsasaka, kaya siya nakakain ng bigas, meron siyang itinanim na bigas. It's a natural law
with the spiritual significance. Same thing in the spiritual realm. Pag nagtanim ka, meron kang aanihin. And your seed is the insurance or the, ano tawag nito? The security that in the future, provisions will come to you. That's why you have to give your tithes and your offering. Number 8, nabanggit ko na po kanina ito. It breaks greed and self-reliance off of my heart. Number 9, it lets everything else in my life know that God is first. Hindi lang siya God is first, or hindi lang unang Panginoon sa aking pananalita, maging sa aking kayamanan. Number 10, it is a constant demonstration of me honoring God with my substance. Tithing is not an act of generosity, it's an act of obedience and honor before the Lord. I am indebted to God, ako'y may utang sa Diyos dahil sa Kanyang napakatinding pagmamahal sa akin. Kung hindi niya ibinigay ang Kanyang bugtong na anak, wala akong kaligtasan ngayon. So, pag naintindihan ko yung katotohanan ng yon, hindi dapat mahirap para sa akin na ibigay ang ikapo para sa Kanya sapagkat ang Kanyang ibinayad para sa aking buhay na walang hanggan ay ang Kanyang dugo at ang Kanyang buhay. Ang pagiging mapagbigay po ay pinakapundasyon ng pag-uugali at kultura ng New Life. Mula pa po nung napasimulan ang New Life, itinuro na sa iglesyang ito na ang pagbibigay ay hindi kailanman natin ito ikinakahiya or nag-a-apologize kung nagtuturo tayo. Dahil isa ito sa prinsipyo ng mga mananampalataya. Dapat mong maintindihan na ikaw ay maging generous, na ikaw ay magbigay ng iyong ikapo, na ikaw ay mag-sow ng iyong seed. At makikita nyo naman po sa kultura ng church na ito, ang New Life po ay nagbibigay din ng 10%. Higit pa po, actually, sa 10%. Alam ko po yun sapagkat kami, sa leadership, ako po ay in charge sa mga network churches natin at sa mga mission work natin. Alam ko po kung magkano buwan-buwan ang ibinibigay natin sa mga churches natin na nangangailangan. Kaya kung sakali mang hindi pa kayo nakapunta sa Gamay o sa Hibubulyaw, nakarating na po ang inyong offering doon. Kung hindi man kayo nakakapunta sa Kathmandu o sa Nepal or sa India, sa Nagaland. Alam niyo po bang may state sa Nagaland? Sa India? Maaaring hindi niyo po alam, pero alam na alam ng inyong pagbibigay nandun. Nagbibigay po tayo doon. At may mga kaluluwang naliligtas dahil sa inyong pagbibigay. May mga pictures lang to, pakita lang natin ng mabilis, paano nagiging giver ang church na ito from the very beginning. Sige lang, diretso lang mga kapatid na nasa, kita po niyan, 1991, nagiging source na po tayo. Sige lang. Sa Tacloban. Doon pong Yolanda. Next. Ito po yung Ondoy. Alala po niyo po yung Ondoy? Okay. Next. Sige po. Next. Yung mga New Life churches po natin. Paano nag-increase ang mga New Life churches natin dahil sinuportahan po natin sila. Ito po ay sa New Life Tondo, isa sa pinakamalaking Christian church
sa bandang Tondo. Can you imagine that? That they're making history in Tondo. Next, diretso lang. Sa New Life Tacloban. Sa New Life Catbalogan. Sa Santa Rosa. Anong sinasabi po natin? Malayo ang nararating ng inyong pagbibigay. Can you say amen? Malayo po. Napakalayo po sapagkat pag nakapunta kayo sa langit, may lalapit sa inyo at sasabihin sa inyo, salamat. You're very faithful sa iyong pagbibigay. Isa ako doon sa naligtas, doon sa Robinson, nung nagkaroon ng family festival. Diba? And I want to be a generous person, knowing that I'm doing something not only for temporary, but for eternal. And all of us are making a difference. Can you say amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Ay po, ibalalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga biyaya at sa iyong mga pagpapala sa aming mga buhay. Ngayong hapong ito, nais din po namin kilalanin ang pagpapala ng iyong kapahayagan ng iyong mga salita para sa amin. Idinadalain ko po ang bawat mananampalataya na nandito ngayon at maging yung mga nakikinig sa or nanonood sa online na maintindihan po nila ang kahalagahan ng pagiging matapat sa pagbibigay ng kanilang ikapo, sa pagiging generous po nila sa mga tao, at sa pagiging kasama sa pagdilingkod para sa iyong kalooban at para sa iyong purpose. Nag-speak ako ng breakthrough sa kanilang finances. Nananalangin ko po ako, Panginoon, na sila po ay magkaroon ng supernatural provision sa anumang uri ng pangangailangan na mayroon sila. At higit sa lahat, Panginoon, dinadalangin ko na magkaroon po sila ng kapahayagan para mag-commit na anuman ang tangan-tangan naming kayamanan, amin po, Panginoong, ikinukumit na ito po ay maging karangalan ng iyong banal na pangalan. At higit sa lahat, ito po ay maggamit para sa kaligtasan ng karamihan, para maipangaral ang iyong mga salita, para maitatag ang iyong iglesia, upang nang sa ganon, marami pang kaluluwa ang makakilala sa inyo. Salamat po, O Diyos, sa pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. At higit sa lahat, Panginoon, idinadalain ko rin po ang sino man dito. At habang tayo nakayuko, nakapikit, kung hindi mo pa tinatanggap ang ating Panginoong Hesus na siyang tunay na kayamanan, na siyang magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan at kapatawaran sa iyong kasalanan, ang sabi niya sa kanyang mga salita, ako ang daan, ako ang katotohanan at ang buhay. Ang sino mang tumatanggap sa akin ay makakapunta sa Ama. Kung nais mong tanggapin ng Panginoon, sabihin mo lang, Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso. Inaanyayahan kita, maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Mula ngayong araw na ito, ako'y susunod sa iyo at ako'y maglilingkod sa iyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.